Hi, I'm Verna. And I'm Tracy, And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. Hanggang first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. Wini-welcome din po namin ang aming mga ka-Bonfire Night na nanonood sa iba't ibang bansa. So bago tayo magsimula, panoorin muna natin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So, praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So, tayo mga ka-bonfire, maging mindful po tayo habang ongoing yung ating life. Make sure po natin na hindi lang po tayo watching, but tayo po ay nag-engage din sa ating comment section. Amen to that. That's why let us all be excited. Kaya ni-encourage ko ang bawat isa na tayo po ay sama-samang tumayo at papurihan natin ang ating Panginoon together with our worship team sa isang awitin. You'll be the potter, I'll be the clay. Maybe we've made this complicated, more than it was ever meant to be. Hasn't it always been about the same thing? So Lord, bring us back to simple things. You be the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. Will teach us to discern the moment of when to serve, or when to sit here at your feet. Keep us awake to what's important, just like Mary chose the better thing. For you are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in all. You're the one I hold on to, for the beauty of your name. My soul will live to say, Jesus, I love you. All for you are the center of it all. My heart belongs to you, my Savior, all in
my whole life for your glory, my whole world for you only. Everything is for the honor of your name. And if my days tell the story, let it be of you only. Everything for the honor of your name. In my whole life for your glory, my whole world for you only. Everything for the honor of your name. And if my days tell the story, let it be of you only. Everything for the honor of your name. My whole life for your glory, my whole world for you only. Everything for the honor of your name. And if my days tell the story, let it be of you only. Everything for the honor of your name. Oh, how I love you. Come on. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. How I love you, Lord. Oh, how I love you. Jesus, I love my whole life. My whole life for your glory, my whole world for you only. Everything for the honor of your name. And if my days tell the story, let it be of you only. Everything for the honor of your name. And my whole life for your glory, my whole world for you only. Everything for the honor of your name. And if my days tell the story, let it be of you only. Everything for the honor of your name. Oh, how I love you. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. How I love you, Lord. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you. Jesus, I love you. Oh, how I love you. Thank you, Jesus. Oh, how I love you. Jesus, I love you. You are the center of it all. My heart belongs to you. My Savior, all in all. You're the one I hold on to. For the beauty of your name, my soul will live to sing. Jesus, I love you. My soul will live to sing. Jesus, I love you. My soul will live to sing. Jesus, I love you.
So praise God, and tonight let us all be excited dahil muli makarinig po tayo ng salita ng ating Panginoon through our speaker. So we are reminding everyone na habang nakikinig po tayo ng message for tonight, tayo po ay focus po, wag natin hayaan na ma-distract tayo ng mga tao sa paligid natin, and habang tayo po ay nakikinig ng mensahe, active din po tayo na mag-engage sa ating comment section. Amen to that. That's why let us ready our hearts and our minds sa message na mapapakinggan natin tonight. For our speaker, she is one of the primary 12 of CGS Las Piñas, a leader of leaders, cell group coordinator, one of the teachers of School Leaders 3, and a loving wife. Let's welcome Karina Bergante. Good evening! Good evening mga ka-bonfire. So, pwede ba nating batiin lahat ng ating mga kapatiran ngayon, yung mga bonfire family natin, no? So, una po sa lahat, nagpapasalamat po ako una sa Lord sa panibagong privilege na ibinigay sa akin upang makapag-share, makapagbahagi ng Word of God. At syempre po, nagpapasalamat din ako kay Pastor Rami, kay Pastora Adel sa pagtitiwala muli para magbahagi. At binabati po pala natin, no, wini-welcome po natin ang lahat ng mga nanunood sa bonfire, ang mga abroad natin, no, sa iba't ibang bansa. Kung may mga invites tayo, mga nasa cell group, ganun din, binabati rin natin at wini-welcome natin ang lahat ng mga nasa Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, so welcome po sa ating bonfire night at ganun din sa lahat ng mga pastora na nanonood ngayong gabi. So bago po ang lahat, samahan niyo po ako sa ating pananalangin. Let's pray po. Praise you, Father God. Lord, maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito na kami ay makakarinig ng iyong salita. Holy Spirit, samahan mo po ako na ma-deliver ito ng maayos. Dalangin ko po na ikaw ang maitaas at dalangin ko, Lord God, na lahat ng papuri, pasasalamat sa iyo. Ano man po ang marinig namin na mensahe ngayong gabi, magkaroon po ito ng application, hindi lang realization. At dalangin po namin na makita po ito this year, 2026, sa aming journey, lalo na po sa discipleship. Bless us, O Lord, mula umpisa hanggang matapos. At dalangin po namin, ikaw lamang po ang mapapurihan at ikaw lang po ang maitaas sa gabing ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. So, pwede po ba kayong bumati or pwede nyo pang itag, no? I-share po natin yung bonfire net natin ngayon. So, ang message ko po ngayong gabi ay masasabi natin na evaluation ito para sa ating lahat. So, bakit? Kamusta ba yung 2025 natin? No? Naging maayos ba yung service natin sa Lord, na ibigay ba natin ng buong puso, no, yung paglilingkod natin sa Kanya? So, bago ang lahat, buksan natin yung Matthew 25, 21, and 29. Ayan. So, sabi po dito sa Matthew 25, 21. Ayan, sabi dito, His master replied, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." So, punta tayo sa 29. Ayan. So, sabi sa 29, "For whoever has will be given,
more, and they will have abundance. Whoever does not have even what they have will be taken from them. Ayan. So, yung message na yan, kung makikita natin, kung nagbabasa tayo ng Bible, yan yung mga pinagkatiwalaan, di ba? May pinagkatiwalaan dyan ng 5,000 ng bag ng gold, merong 2,000 ng bag of gold, merong 1,000 bag of gold. Pero, makikita natin dito na talaga bang nagkaroon sila ng katapatan sa mga ginagawa nila, 'di ba? So, syempre, hindi tayo doon lang magfo-focus. I-apply natin 'to sa ating buhay. So, ang message ko ngayon ay the blessing of a faithful servant. Ano 'yon? The blessing of a faithful servant. Okay, balik tayo sa sarili natin. Naging faithful ba ako sa paglilingkod ko sa Lord? Sige nga po. Take a few minutes, 'di ba? So, pag sinabi nating faithful servant, no? Sabi nga, ano 'yon? Humble, persistent, caring, committed, 'di ba? At higit sa lahat, giving credit to the Lord and loving other, 'di ba? Kumbaga, ano man yung nararating natin, yung credit lagi ang papuri sa Lord, 'di ba? So sabi diyan, the blessing of faithful servant. Kasi sa panahon natin ngayon, servant na lang yung naiiwan. Tama? Naglilingkod ako kay Lord. Nagiging cell leader ako. Pero ang tanong, faithful ka ba? Tanungin mo nga yung katabi mo, tanungin mo nga yung sarili mo mismo, faithful nga ba ako? 'Di ba? Kasi may pagpapala pala sa isang faithful servant. Ano yung pagpapala ng isang faithful servant, no? So, yung pagiging tapat, ayan. So, number 1, God will trust you with small things and entrust you with greater thing. 'Di ba kanina sabi ko, kamusta ba yung paglilingkod natin sa Lord, 'di ba? So, ibig sabihin, sa mga maliit na bagay, pinagkakatiwalaan tayo. Kagaya dun sa story, 'di ba? Hindi sila nakikita ng master nila. Pero anong ginawa nila? Ginawa nila yung best. Dumoble pa kung ano yung ipinagkatiwala sa kanila. Pero merong 1,000 na nga lang pinagkatiwala sa kanya, ibinaon niya pa. 'Di ba? Walang nangyari. Pero yung faithful servant, God will trust you with small things and entrust you with greater things. 'Di ba? Hindi lang 'yun yung ipagkakatiwala sa iyo. So sabi nga doon, ibibigay natin dito yung dedication. Sa pagsiserve sa Lord, importante meron tayong dedication, 'di ba? So, sabi nga, faithfulness in small duties as much as large. So, ibig sabihin, mahalaga na sa maliit na bagay pa lang, nagiging tapat tayo. 'Di ba? Kasi makikita natin na kapag naging tapat tayo sa Lord, hindi lang 1 o 2 yung ipagkakatiwala niya sa ating tao. Amen? Marami. So, sabi nga dito rin makikita yung character natin. Kapag may ipinagkatiwala sa'yo, 'di ba? Halimbawa, wag na tayong lalayo. Sa cell group, pinagkatiwalaan ka, o magtatlo muna yung cell group mo. Pero, hindi mo siya inalagaan. Pero kapag faithful servant ka, sabi nga doon, pinagkatiwalaan ng Lord ng mga greater things, yung mga tapat sa Kanya. So, hindi lang siya material o spiritual man, 'di ba? So, pag pinagkatiwalaan tayo sa material things, inalagaan mo yan, darami. Ano ba yung mga ibig kong sabihin dito? 'Di ba? Halimbawa, negosyo. Ayan. Kung sa maliit man, napapangalagaan mo na yung business mo, 'di ba? Sabihin natin, Yema.
O, 'di ba? Pero talagang nakatutok ka dyan kasi naalala ko nung mga youth kami, may pulburon, may yema, 'di ba? Kung ano-anong negosyo meron, makapag-camp lang dati Pero ngayon encounter na tayo, 'di ba? So ibig sabihin, ang Lord ibe-bless ka niya, 'di ba? Kung sa maliit pa lang, napapangalagaan na natin yung negosyo natin, lumalago yan, dumarami. Halimbawa, di ba, sa tubig. So may kilala tayo dito, di ba, yung truck nila dati isa lang, pero ngayon, dahil nga sila ay faithful and good servant, di ba, lumago. Pero pagdating sa spiritual, ganun din, di ba? Sa trabaho, nagkakaroon ng promotion. Kapag nakita ng amo mo na maganda yung nagiging responsible ka, may nakakita man o wala, binibless yung trabaho mo, napupromote ka. So, kaway-kaway dyan sa napupromote. Okay, so congratulations, no? Sa finances, di ba? Once na naging tapat ka sa Lord, lalo na sa tithes and offering, hinding-hindi ka niya pagkukulangin. Amen po ba? Pwede po ba kayo mag-comment dyan ng amen? Isa ako doon. Ayan. So ngayon, dako tayo dun sa sinasabi natin pagdating sa discipleship. Ayan. Yung journey natin sa discipleship, nagiging tapat ba tayo? Nagiging tapat ba tayo sa devotion, sa basic lifestyle na meron tayo? Kasi God will trust you with small things and entrust you with greater things. So, ibig sabihin, kung sa mga basic lifestyle pa lang, may nakakakita man o wala, ginagawa natin yan. At nagwi-win soul pa rin tayo, di ba? So, makikita natin, may breakthrough, no? Kung yung na-win natin, na-consolidate natin yan, pinasok natin sa process, sinunod natin yung mga ina-assign sa atin, ginagawa natin yung divine assignment natin, meron tayong 3, no? Na cell group. Pero, pag pinusuan mo yan, maniwala ka kapatid, hindi lang yan 3. 'Di ba? Sineryoso mo pa, pararamihin yan ng Lord. Amen po ba? Sino dito yung nakaranas na 3 lang dati yung cell group niya? Pero ngayon, naging 6. Yung 6, naging leader. Yung leader, naging leader of leaders pa sila. 'Di ba? So, ibig sabihin, ilan ang cell group mo dati? Tanungin mo nga yung katabi mo. Ilan ang cell group mo dati? Ilan ang cell group mo ngayon? 'Di ba? So, makikita natin, yung 5,000, ilan yung binalik niya? 5,000 din. 'Di ba? So, tayo, ilan yung cell group mo nung 2023? 2024, 2025. Ngayon, ilan na ang cell group mo? 3 pa rin. 3 pa rin? Naging faithful ba tayo? 'Di ba? Kasi ang totoong faithful servant, may blessing yan. Igagrant ni Lord ang laman ng puso mo. At kapag nakita ni Lord na ikaw mismo hands-on, minomonitor mo yung mga tao mo, igagrant niya sa'yo yung hindi lang 1, 2. Diba? Hundreds pa yung ipagkakatiwala niya. Okay, pwede po ba tayong mag-amen dyan? Diba? So, dito natin makikita na yung dati, cell group lang siya, ngayon leader na. Tapos ngayon, naging leader of leader din siya. 'Di ba? So, ibig sabihin, God will entrust you with greater things, hindi lang 1 o 2, 'di ba? More than pa, dahil inayos mo na from the beginning.
From the beginning. Hindi mo nilalaro yung cell group, hindi ka nandadaya, 'di ba? Ano ginagawa mo? Honest ka talaga sa pagre-report, 'di ba? At dahil naging honest ka, ibibigay ni Lord sa iyo yung breakthrough. Ayan. Kaya sabi nga, always check ourselves. Bakit until now, hindi ako umaangat? Bakit kaya? Hindi natin pwede sisihin yung ibang tao, kapatid. Check ourselves, di ba? Baka hindi ako tapat. Baka panglabas lang yung katapatan ko, lagi lang akong present sa meeting, sa cell group, pero deep inside ang layo na pala na relationship natin sa Lord. Deep inside, pag walang nakakakita, hindi na natin minimit yung mga hinahawakan natin, di ba? So, sabi nga dito, nagkampante, hindi nagseryoso, di ba? Naglalaro pa tayo. Nilalaro mo pa, imbis na nag-win soul, nag-online give ka pa, kapatid, di ba? So, hindi tayo hands-on. So, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid, no? Pero, wag natin gawin na every year, mula ngayon lang tayo, di ba? Hindi yung puro simula, na-realize ko, mag-i-improve na ako, dapat every year may improvement. Amen? Kasi bakit? Hindi natin mamamalayan, pagkakatiwalaan pala tayo ng Lord ng greater things pa. Pero tandaan natin, kilala tayo ng Lord. Pag nakikita ng Lord na hindi natin ginagampanan ng maayos, yung pagiging leader natin, yung pagiging primary natin, kung ano man yung kalagayan natin ngayon, hindi niya iaalaw na ibigay yung greater things na para sa atin. No? So sabi nga po sa Luke 16:10, sabi dyan, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. Yan. Kaya reminder, kahit sa mga reporting po natin, be honest. Dahil hindi i-honor ng Lord ang mga ghosts. Diba? Ghost report, ayan. Sabi nga dito, pag hindi totoo yung paglilingkod natin sa Lord, hindi yan i-honor, diba? Halimbawa, sa report natin sa simbahay, sa cell group, sa leaders meeting, at iba pa, di ba? Baka mamaya yung nire-report natin hindi na pala active. Di ba? Wala na pala sa leadership, nire-report pa natin. Wala na pala sa cell group, nire-report pa rin natin, di ba? So, ibig sabihin, ano yun? Evaluate always ourselves, evaluate always our tribes, di ba, na ipinagkatiwala sa atin ng Lord. So, huwag natin hayaan na this year, 2026, walang breakthrough na mangyari sa buhay natin, spiritually. At the same time, syempre, kapag binibless tayo spiritual, to follow na yung mga material. Hindi na tayo doon, si Lord na bahala doon. And number 2, sabi doon, God will give you greater opportunities. Ayan. So, ibig sabihin, binibigay ng Lord yung greater opportunities kapag naging tapat ka sa maliit. Kaya mga kapatid, huwag natin ibaliwala kapag may ipinagkatiwala sa atin na mga maliliit lang naman na bagay yan eh. 'Di ba? Maliit lang na ministry yan eh. 'Di ba? Bakit? Kasi sabi nga doon, 'di ba, sa 25:21, sabi doon, I will put you in charge of many things. So gagawin ng Lord na hindi lang isa ang cell group mo. Ano ba yan? Ate Karina, ulit-ulit na lang kasi yun yung katotohanan, 'di ba? So hahawakan mo
yung magiging leader ka at leader of leaders. At hindi lang yun, 'di ba? Sa vision, yung dating hindi mo nararating, ngayon nararating mo na. Sino dito yung nakakasama ka sa mission, 'di ba? Nililipad ka na ngayon ng Lord. Ibig sabihin, great opportunities. Pumupunta ka sa iba't ibang lugar. Alam niyo, hindi ka pupunta doon para maggala. Hindi ka pupunta doon para mamasyal lang. Pinapupunta ka ni Lord doon. Bakit? Kasi meron kang gagawin doon eh. May mga nawiwin kayo doon, 'di ba? Tanong, pag umalis ba ako, para ba to sa mission? Pag umalis ba ako, may mga mabibless ba na tao? Ang Lord ba ang maitataas? 'Di ba? Ang sarap kaya na babiyahe ka, pero with a purpose. 'Di ba? So, dahil naging tapat ka sa paglilingkod sa Lord, nakakapagbahagi ka pa ng Word of God. Saan? Sa iba't ibang lugar. 'Di ba? Dati hanggang Gawaran ka lang. TS Cruz, 'di ba? Hanggang Bacoor, Cavite ka lang. Ngayon, lumilipad ka na, 'di ba? Bakit? Kasi dahil sa vision 'yon. Amen? No? Sabi nga dito, nagiging good testimony ka, hindi lang nagiging blessing. No? Nagiging blessing ka pa sa marami. So, may reward ang Lord. May mga bagay na nararanasan mo na dahil faithful ka. Dati ordinary ka lang. Halimbawa, ordinaryong Jeremy ka lang. Ordinaryong Ace ka lang. 'Di ba? Pero ngayon, ginagamit ka na ng Lord. No? So, sabi nga, dati, sa bahay ka lang. Naglalaba ka lang. Nagluluto ka lang. Pambahay ka lang talaga. 'Di ba? Pero ngayon, sabi nga, God will give you greater opportunities. Iba't ibang lugar yung nararating mo. Dahil sa maliit lang na bagay o sa maliit na ipinagkatiwala ng Lord, naging tapat ka na. 'Di ba? So, iba't ibang tao na yung nakikilala mo, 'di ba? So, yung pinagagawa ng Lord, sineryoso mo kasi, 'di ba? Kaya maraming greater opportunities kang nararanasan ngayon. So dapat tayo, as a disciple, as a leader, habang tumatagal, nadadagdagan tayo, nagli-level up tayo ng mga taong ipinagkatiwala ng Lord. Hindi yung habang tumatagal, pabawas tayo ng pabawas. 'Di ba? Nakakarating ka saan? Sa conference, sa mentoring, sa encounter. Pinapahalagahan mo yun eh. Greater opportunities din yun, di ba? Yung cell group mo dati, taga Pilipinas lang. Taga TS Cruz. Ngayon, iba't ibang bansa na. So maraming opportunities na ibibigay ang Lord once na faithful tayo sa mga small things. Tanungin nyo uli yung sarili nyo. Tanungin ko nga yung sarili ko, faithful ba ako? Naranasan ko na ba yung great opportunities? O until now, kung nasaan ka noon, andyan ka pa rin noon. Amen? Hindi kasi dapat tayo pumayag na pababa tayo ng pababa o maintenance mode. 'Di ba? Dapat nagle-level up tayo, dapat lumilipad na tayo. 'Di ba? So, hindi yung lumilipad na may pakpaka, ibig sabihin, lumilipad tayo sa paglilingkod sa Lord. Kasi kapag nakita ng Lord yung puso natin maayos, may nakakakita man o wala, responsible tayo. 'Di ba? Hindi na tayo yung check ng check sila pastor, check ng check yung mga leader natin. Talagang ipopromote ka niya. Amen? No, sabi nga dito, sabihin nyo nga dyan sa comment section, kailangan ko ng kumilos, ayan, at maging faithful servant, no? Sa loob ng 1 taon, ilan ang na-win mo? Sa loob ng 1 taon, ilan ang na-build mo na leader?
Pag hindi natin nasagot yan, wag natin gawin uli this year 2026. Amen? So, sabi nga po doon sa number 3, ayan, number 3 na tayo, no? God will add more than what you have. Ayan. So, sabi doon sa Matthew 25:29, for whoever has will be given more, and they will have abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Di ba masakit yun? Kaunti na nga lang, inalis pa niya. Di ba? So, ganun yung nangyari dun sa pinagkatiwalaan siya ng 1,000, di ba? Pero binaon niya lang. So, sabi nga dito, God honor faithful steward. Ayan. Kapag hindi natin pinahalagahan ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin, maaaring alisin ng Lord ito. Di ba? Dahil kilala niya tayo. Kilala ka niya. 'Di ba? Kilala ka niya. Kilala niya ako, lahat tayo dito. No? So, siya lang yung nakakaalam kung nagiging tapat ba talaga tayo pagdating sa paglilingkod sa Kanya. Pagdating sa mga taong ipinagkatiwala niya sa atin. So, 'di ba ang sarap? God will add more what you have. Pero ang masakit, dahil hindi tayo naging faithful, kung ano yung kakarampot na meron tayo, kukunin pa sa atin. 'Di ba? Kukunin niya yung mga bagay na meron ka at ililipat doon sa mga faithful servant, no? Sa mga taong marunong magpahalaga sa mga ipinagkatiwala niya. Kaya mga kapatid, isang reminder na dapat anuman ang meron tayo, no? Yung mga taong ipinagkatiwala ng Lord, maging hands-on tayo, pahalagahan natin yon. Dahil ang maliit, kaya ni Lord palakihin, kaya niyang paramihin, di ba? Pero sabi nga dito, kaya huwag natin hayaan na tuluyan mawala ang meron tayo ngayon. O, check ourselves uli, no? Ilan ba yung disciple ko ngayon? Ilan na ba yung leader ko ngayon? Tanong uli, ilan yung leader mo noong 2024? Ngayong 2025, ilan na leader mo? 'Di ba? Tayo lang ang makakasagot nun. 'Di ba? So, wag natin hayaan na yung iilan na lang kukunin pa sa atin. 'Di ba? So sabi nga dito, ayun, 'di ba? Huwag natin hayaan na tuluyan na mawala yung meron tayo ngayon, matuto tayong pahalagahan. Iilan man 'yan sa cell group mo, pero pag naging tapat ka, magugulat ka, 'di ba? Dinadagdagan ka pa ni Lord. No? Halimbawa, huwag na tayo lalayo sa CGS Philippines. Ayan. From 600 people, grabe yung breakthrough. Sino dito yung mula bata siya, nasa CGS na siya? Tapos ngayon, CGS Philippines na, di ba? So sabi nga dito, for the glory of God naman yung breakthrough. Alam nyo bakit? Ngayon kasi, from 600, naging 3,000 na tayo. Dahil nakita ng Lord yung heart ng ating pastor. 'Di ba? Tapos nakita ng Lord, naging tapat din yung mga leader, 'di ba? So, tanong, kasama ka ba sa mga naging faithful servant ng Lord? 'Di ba? Kabilang ka ba sa 3,000 sa CGS Philippines? Kung hindi ka pa kasama at invite ka, aba, ang daming nag-aabang dyan, no? Comment ka lang paano mag-join sa cell group, 'di ba? Kaya minsan, yung mga tao na ipinagkatiwala sa'yo, glory to God, idinadagdagan ka pa. Kasi nakikita na ikaw ay tapat. 'Di ba? May nakakakita man o wala, inaalagaan mo yung mga taong ipinagkatiwala ng Lord sa'yo. Kaya,
Pasalamatan nyo yung mga leader nyo, mga kapatid. Pwede ba kayo mag-thank you? Pwede nyo ba i-mention yung mga leader nyo na mula nung baby Christian kayo, mula nung attendee, no? Attendee, disciple, ngayon leader ka na, tapos may mga leader ka na rin. Pwede nyo bang pasalamatan kung sino yung nagme-mentor sa inyo? Kasi ibig sabihin, naging faithful servant siya ng Lord. Amen? So, sabi nga doon, di ba? Nung student ka, kapag natuwa yung nanay at tatay mo, dinadagdagan yung baon mo. Pag nasa work ka naman, pinopromote ka. Hindi lang pinopromote, ang dami pang binibigay sa'yo. Ganon din sa negosyo. Sa discipleship, ganon din. Dahil nakikita nila na faithful ka, no? Kahit may mga tao ka na, gugulat ka, bakit sa'yo pa rin binibigay, di ba? Kasi nga, nakita na maayos ka kung paano ka mamalakad. Amen? Kasi hindi naman natin ginagawa tong lahat ng to para sa sarili natin, para umangat tayo eh. For the glory of God, no? Sabi nga dito, pero kapag di ka naging faithful servant, yung ano man ang meron sa atin, kukunin pa. Yun ang wag natin antayin. Kaya ano man yung meron tayo mga kapatid, alagaan natin yan. Kaya reminder na wag tayong magpakampante. Madami naman akong leaders. Okay na yan, mataas naman yung simbahay report namin. Kung ano man yung meron tayo, be serious, no? Do our divine assignment. Be honest and always be humble. Ayan. So, sabi nga dito, humble ourselves, di ba? Ano man yung breakthrough na nararanasan natin, personally o spiritually, always acknowledge God. Di ba? Hindi natin yan galing. Galing lahat yan sa Lord, di ba? So, lagi natin i-glorify ang Lord at lagi natin isipin, may nakatingin man o wala, chine-check ka man ng leader mo o ng ating mga pastor, always be faithful servant. Kasi may blessing. May blessing. At hindi yung blessing yung hinahabol mo eh. Ino-honor mo ang Lord. Pero ang Lord ang magbibless sa'yo. Amen po ba? Kaya kung hindi tayo naging faithful noong 2025, this year, 2026, be faithful servant. Kasi may blessing. Kaya nga po, sabi dito sa ating conclusion, no? Being a faithful servant of God means serving with love and faithfulness, whether seen or unseen. When we are faithful in small things, God will trust us with greater things and bless the work of our hands. As we remain faithful, breakthrough will happen in our personal and spiritual life. And our lives will become a blessing to others. This year, 2026, let us choose to be faithful servant, knowing that God will bless us beyond what we expect and that He will be glorified. Amen. So, nakita natin, and I pray na naging reminder ito sa ating lahat, no? Sabay-sabay tayo na this year is a year of breakthrough sa bawat isa. Okay po, so samahan niyo po ako sa prayer ngayong gabi. Let us pray. Praise you, Father God. Lord, maraming salamat sa reminder na ibinigay mo sa amin. Patawad, Lord, kung kami man ay hindi naging faithful noong 2025. At salamat din, Lord, dahil niremind mo ang bawat isa. Dalangin ko na ang mensahe na ito ay magkaroon ng awareness. Hindi kami magpakampante kung naging servant man kami. Bagkus dapat kami ay faithful servant. Dahil alam namin, Panginoon, lahat ng ginagawa namin is to glorify your name. At dalangin ko po
na hindi na po mauulit ang 2025 dahil this year is a year of breakthrough sa aming lahat. And I pray may makakakita man o wala sa ginagawa namin, magiging tapat kami dahil ikaw lang ang nakatingin sa amin. Bless us, O Lord, at dalangin kong ikaw ang magpala sa lahat ng nakapakinig ngayong gabi. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. So, thank you po and God bless po sa lahat. Bye! Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luha at ginang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo, matupad ko man pangarap at mithin ang puso ko. Kung ako'y manlalamig sa'yo at malalayo ng husto, ay bigo pa rin, may hungkag pa rin ang puso ko. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon, Panginoong Jesus. Higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko.
Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, ikaw ang yamang hinahangad, ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luho at kinang nito, ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Panginoon. Praise God and thank you po Ate Karina sa message na hinatid niyo po sa bawat isa. At alam ko, marami din po tayong natutunan. That's why we continually encourage everyone na patuloy niyo pong i-post ang inyong mga takeaway lines sa inyong mga social media sites using this hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So salamat po sa ating mga pastors, yung mga primary leaders po natin na nagbo-mobilize for Friday, sa ating mga leaders, disciples, and kung first time mo ngayon sa mga invites po ngayon and first time niyo po nakapanood ng ating live, kung willing po kayo na mag-join ng ating mga online cell groups, marami pong mga leader dyan na pwede niyo pong i-reach out kung gusto niyo pong maging part ng ating mga online cells. And continually, we encourage everybody na patuloy niyo pong supportahan na ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Yung mga social media sites po natin ngayong 2026, maximize natin ito all for God's glory. Amen to that, and we also encourage everyone sa darating na Sunday online simbahay. So Sabado pa lang andun na nirarally na po natin ang ating invitations sa ating mga friends, family, and colleagues. At para rin ma-remind din sila na makinig at gumising ng umaga, 6 a.m. ang ating online simbahay ng Sunday, at makarinig sila at sama-sama po natin silang makasama sa mensahe na maririnig natin sa ating buting pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.